Alam mo ba na may isang klase ng kape na gawa lang sa sinunog na bigas? At marami nagsasabing mas magaan daw ito sa tiyan kumpara sa ordinaryong kape. Pero totoo ba talagang healthy ito? May benepisyo ba talaga ang rice coffee? At bakit uso ito ngayon lalo na sa mga gustong umiwas sa caffeine? Sa video na ito, pag-uusapan natin ang ano ba ang rice coffee, paano ito ginagawa, mga posibleng benepisyo nito sa katawan, at mga bagay na dapat mo ring tandaan kung bago mo ito inumin araw-araw. Kaya siguraduhin mong patapusin itong video na ito dahil baka ito na yung alternatibong hinahanap mo na ordinaryong kape. Ang rice coffee ay isang inumin na ginagawa mula sa bigas o iniihaw na bigas sinusunog hanggang maging dark brown o halos itim na ang kulay. Pagkatapos nito, dinudurog ito at nilalagyan ng mainit na tubig para gawin rin itong normal na kape. Sa ibang probinsya sa Pilipinas, maraming gumagawa nito. Matagal na itong iniinom lalo na noong panahon na mahal pa yung mga kape, mga 3-in-1. Maraming matatanda gumagamit nito. Yung sinusunog, sinasangag lang yung bigas hanggang sa masunog siya. Tapos kapag nilagay mo siya sa mainit, talagang umiitim yung mainit na tubig na parang kape talaga. Tsaka may aroma siya. Yan. Sobrang hirap ng panahon nung time na discover tong kape na to na pwedeng alternative dun sa mga 3-in-1 na kape o yung mga Nescafe kasi wala itong caffeine eh. May iba ring tawag dito tulad ng roasted rice coffee, rice brew, o burn rice drink. At kahit hindi ito tunay na kape, marami pa rin na nahuhumaling sa kakaibang aroma ng kape na to. Ito kasi yung iniinom din namin. Masarap talaga yung aroma niya lalo na kapag nilagyan mo siya ng mga gatas, yung gusto mo siya lagyan ng fresh milk, para siyang brewed coffee kapag natikman mo to. Masarap talaga tong ano na to, rice coffee. Kaya dun sa mga gusto, alternative to, lalo na dun sa mga, itotok natin yan yung mga mahilig talaga sa kape, lalo na hindi na nakakatulog sa kape. Kaya patapusin mo tong video para malaman mo pa yung iba. Mga posibleng benepisyo ng rice coffee, una dyan, or number one, mas mababa ang caffeine. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit sinusubukan ng ibang rice coffee ay dahil sa mababa o halos walang caffeine ito, depende sa paggawa. Kasi may iba, nagbebenta sila sa mga market na akala mo rice coffee, lalo na yung mga hindi mga legit na store, kala mo rice coffee pero hinahaluan talaga sila ng kape. Parang giniling lang na bigas. Kasi ilang beses na ako nabiktima nung kape na rice kasi ang hilig ko mag-order online. Hindi siya legit kaya ang ginagawa ko ako na lang mismo yung nagluluto kasi hindi ko alam kung saan ako maka-order yung legit na kape talaga. Hindi ko na sabihin kung anong klaseng kape yun pero marami ako dito na order na hindi legit talaga. Tapos naghahanap talaga ako yung legit na sinunog talaga na bigas, hindi yung hinaluan lang ng kape kasi mararamdaman mo naman yan pag nag-order ka online eh. Hindi ka makatulog, kala mo ano siya, wala siyang cafe, parang wala siyang kala mo wala siyang caffeine kasi rice coffee nga, tapos no caffeine pa yung nakalagay dun sa bottle. Subukan ninyo na gumawa na lang ng sarili kung gusto ninyo makatikim ng rice coffee talaga. At saka, mahirap din kapag yung mag-order ka sa online ng mahal-mahal tapos hindi naman pala legit, no? Ang dali lang naman gumawa nito, guys. Gagawa rin tayo ng 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 video kung paano gawin yung rice coffee. Mas makakatipid ka pa at legit pa. Maganda ito para sa mga taong mabilis kabahan, hirap makatulog, o nagpapalpitate kapag umiinom ng ordinaryong kape. Ito yung kagandahan naman sa kape na to kasi ako kasi nagpapalpitate. Ang trabaho ko kasi tuwing gabi lang. Nagtatrabaho ako ng virtual assistant. So, talagang mahihilig ka sa kape kasi night shift eh. Ngayon hindi na ako nakakatulog sa umaga. Nangihina ako sa gabi pag kapag duty ko na yung kumbaga na trabaho ko na. Nahihirapan na ako matulog sa umaga, nanghihina tuloy ako sa gabi pag nagtatrabaho. So, naisip ko tong alternative na paraan para hindi ako mahirapan na makatulog. Then, yung unang gawa ko ng rice coffee, talagang malaking tulong sa akin yun kasi, hindi ako hirap makatulog, tsaka nakakaramdam ako ng pagkaantok kapag rice coffee lang. Tsaka, satisfied naman ako sa lasa kasi parang kape talaga siya na may aroma. Parang brewed coffee, kung mahilig kayo sa kape, ganun yung lasa niya kapag ginaluan nyo ng gatas. Number two, magaan sa tiyan. May ilang tao na nakakaranas ng acid reflux o hyperacidity kapag sobra ang pag-inom ng regular na coffee. Dahil walang coffee beans, yung rice coffee na lang yung iniinom nila.
May mga nagsasabi na mas gentle ito sa tiyan, pero tandaan, iba pa rin ang reaksyon ng katawan ng bawat tao. Number 3, nakakatulong sa pakiramdam ng kabusugan. Dahil gawa ito sa bigas, may ilan nagsasabing nakakabawas ito ng cravings at nakakatulong para hindi agad magutom. Kaya may ibang umiinom nito bilang alternative drinks lalo na dun sa mga nagda-diet. Kaya kung nagda-diet ka, maganda pala ito sa nagda-diet. Number 4, mas mura at madaling gawin. Hindi mo kailangan ng mamahaling ingredients, bigas lang, kawali, at konting tiyaga. Yung pagluluto kasi medyo mainit nga naman tapos medyo mausok to. Huwag kayong magluluto basta-basta kapag kulob yung bahay ninyo. Kasi nangyari na to sa akin, yan sarap ng pagsasangag ko ng bigas. Kasi gusto ko nga talaga makatingin ng rice coffee para makatulog ako. Yun. Naghahalo ako, hindi ko napapansin. Puno na ng usok yung loob ng bahay ko. Kasi kulob yun. Mabuti na lang mababait yung mga kasamahan ko. Sinabi lang nila na, ay, palabasin mo na lang yung usok. Akala daw nila may nasusunog sa loob ng bahay kasi grabing usok. Hindi nila alam. Nagsasangag lang ako ng bigas, yung pangkape. Yun. Practical ito, lalo na para dun sa mga gusto makatipid. Kasi, alam niyo yung isang, isang cup lang ng bigas. Pwede nyo nang inumin yun ng gawing kape ng isang linggo. So, sa isang linggo, laki na kitipid nyo kung nakakailan beses kayo magkape ng 3-in-1 ng mahal-mahal ng kape ngayon, di ba? So, ang kape ngayon, pumapatak ng siguro mga, depende sa klase ng kape yung binibili ko kasi kulang-kulang $1 yun eh, ang pagbili ko ng kape. So, malaking tipid siya kung bigas yung gagawin mong kape. Kung may nabibili naman sa bansang pinagtatrabahuan ninyo, yun na lang yung bilihin ninyo. Yung bigas lang, yun lang talaga yung puhunan. So, yan yung mas makakamura ka at madaling gawin, yung sinangag na bigas. Number 5, may taglay na antioxidants. Kapag inihaw ang bigas o sinasangag ang bigas hanggang sa masunog, nagkakaroon ito ng compound na may antioxidant properties. Ang antioxidants ay tumutulong laban sa free radicals na maaaring makaapekto sa katawan o cell ng katawan natin. Kaya maganda talaga tong sinangag na bigas kung masipag kayo, gusto nyo makatipid. Kasi ganun din naman di ba? Kapag bumibili kayo ng kape, pinaghihirapan nyo rin naman yung pambili. So dito, simple lang, magsasangag ka lang. Hindi ako magkakamali, mga 15 minutes kung medyo marami yung sasangagin ninyong bigas kung 1 kilo. Pero yun, pang 1 buwan na yun. Pwede nyo gamitin yun ng pang 1 buwan yung 1 kilo ng bigas na sinangag ninyo. Make sure lang na medyo darken siya kasi kapag medyo brown lang, tapos may mga puti-puti pa. Na-try ko na rin yun yung parang may konting sunog lang. Hindi naman nagiging kape talaga. Dapat, nagiging bigas siya ng konti na may sunog na bigas kapag ginagawa mong kape. Kaya dapat medyo darken yung gagawin ninyong rice coffee. So yun yung yung kagandahan, meron siyang taglay na antioxidants kapag sinunog mo yung isang kape, yung isang bigas na gagawin mong kape. So dito naman paano gumawa ng rice coffee. Kung gusto mong subukan ito, madali lang naman at simpleng paraan. Yung mga kailangan mo lang, 1 tasang bigas, kung gusto mo yung sakto lang kung malakas ka talaga magkape, sakto lang to sa 1 linggo yung 1 tasa ng bigas. Kawali, mainit na tubig. Ayan. Painitin mo yung kawali, ilagay mo yung bigas at haluin mo ito ng haluin. Yan. Hintayin mo itong mag-dark or brown o medyo sunog na kulay. And then palamigin mo at durugin. Lagyan mo ng mainit na tubig parang ordinaryong kape. Yan. Kahit naman hindi 1 tasang bigas, hindi lahat gawin mong ordinaryong kape kaagad na 1 tasang bigas agad. Masyado na marami yun. Pwede mong hatiin yun. Parang ilagay mo sa takore o kaya naman sa iniinit mong tubig, unti-unti. Kung medyo dark yung sakto lang sa yung pagkaitim ng bigas na gusto mo ganun ka-dark yung kape mo, pwede na yun. Tansyahin nyo na lang yung paglagay. Yan. Tapos, pwede mo ring lagyan ng gatas, asukal, o honey, depende sa gusto mong lasa. Para sa akin, mas masarap siya na may, alam niyo yung Alaska milk, yan. Yung pwedeng condense, masarap siya pag condense. Pero kung diabetic ka, dun ka lang sa, yung malabnaw lang na gatas. Yun. Yung walang tamis, pwede doon. Parang brewed coffee ang lasa niya, malinamnam. Or fresh milk, yung low fat na fresh milk kung diet ka naman. The best ito para sa inyo. Mga dapat tandaan, kahit may mga posibleng benepisyo ang rice coffee, hindi ibig sabihin nito na automatic healthy na ito para sa lahat. Kapag sobrang sunog kasi ang pagkain, maaaring magkaroon ng compounds na hindi rin maganda kapag sobra-sobra.
Kaya importante pa rin na moderation, at kung may mga medical condition ka, mas mabuti rin kumonsulta muna sa doktor bago gawing regular na inumin ito. So, susubukan mo ba ang rice coffee? Sa tingin mo, mas okay ba ito kaysa sa ordinaryong kape? I-comment mo dito sa baba kung na-experience mo, kung nakatikim ka na nito. At kung gusto mo pa ng mga ganitong health tips, food facts, at interesting na impormasyon, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe, at pindutin mo ang notification bell para sa mga bagong update. Yan. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.